Evan, ano na ang development dyan sa arraignment ni Senator Estrada at dating Secretary Bunuan? Monica, para sa kasong graft na hawak ng Sandigan Bayan 2nd Division, hindi nagpasok ng pleading si Senator Jinggoy Estrada, kaya namang mismong ang korte na ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya, habang ang kanyang kapwa-akusado na si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan ay bigong dumating ngayong araw at hindi rin nabasahan ng sakdal. Sa harap ng television monitor, nakita si Senator Jinggoy Estrada matapos pagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division na dumalo ng kanyang arraignment sa pamamagitan ng video conferencing. Paliwanag ng kanyang kampo, kasalukuyang iniinda ng senador ang kanyang tuhod dahil sa sakit na osteoarthritis. Ayon kay Sandigan Bayan 2nd Division at Presiding Justice Geraldine Econg, walang issue kung pipiliing dumalo ng isang akusado ng mga pagdinig sa korte via online, bagay na pinasalamatan naman ng mambabatas. Hindi naman nakadalo si ex-DPWH official Manuel Bunuan dahil kasalukuyan pa rin na-confine sa ospital dahil sa iniindang mga karamdaman gaya ng hypertension at type 2 diabetes. Bago ang mismong arraignment, tinalakay sa korte ang mga nakabinbing mosyong inihain ng dalawang akusado sa hukuman, kung saan hindi pinagbigyan ng anti-graft court ang urgent omnibus motions na humihiling na suspindihin, ibasura at ibalik sa investigasyon ang kasong graft laban sa kanila. Nagugat ang kaso sa umano'y sabwatan sa illegal budgetary insertions sa pambansang pondo at umano'y pagkamkam ng kickback mula sa flood control projects ng pamahalaan. Samantala, kaninang umaga bago bumalik sa kanyang detention facility sa Payatas, matapos dumalo ng itinakda ngunit na ipagpaliban ring arraignment sa kasong plunder at isa pang count ng graft, iginiit ni Senator Jinggoy Estrada na sa kabila ng pagtatalaga ng mga kapwa-senador kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President pro tempore, si Senator Alan Peter Cayetano pa rin anya ang kinikilala nilang tagapangulo ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Mali umano na pagbatayan ang lumang ruling ng Senado noong 1947 upang i-justify ang naging hakbang ng Gatchalian Bloc. They cannot invoke Avellino versus Cuenco. You know why? We are according to the 1987 Constitution, majority of all members of 24. Ang ini-invoke nila, some senators are saying 22 na lang daw yung mga senators ngayon because Senator Bato is nowhere to be found and I am in detention. That is incorrect. Paliwanag dito, walang sapat na basihan para hindi sila isama ni Senator Bato de la Rosa sa bilang ng mga senador dahil hindi naman sila natanggal sa pwesto o kaya diskwalipikadong umakto batay sa mismong panuntunan ng Senado. Ako at si Senator Bato, we did not resign. Hindi kami, buhay na buhay kami. We are not physically incapacitated. That's why yung majority, 24. The ibig sabihin, 12 plus 1. Ano nagkakambyo ngayon? Ay, di ko alam sa kanila. Monica, samantala, wala pang kasiguraduhan o wala pang petsa kung kailan i-arraign sa graft charge si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan dahil meron pa nga itong iniindang mga karamdaman at hindi pa alam kung kailan ito makakalabas ng ospital. Samantala, dahil na-i-arraign na si Senator Jinggoy Estrada ay nagtakda na ang Sandigan Bayan 2nd Division ng pre-trial o paghahanda sa paglilitis sa darating na July 1. Monica, idagdag na lang din natin na posibleng masuspinde bilang senador si Senator Jinggoy Estrada ayon sa hukuman. Ayon kasi sa mga maestrado ng Sandigan Bayan 2nd Division, batay sa batas, ang sinumang incumbent official na humaharap sa kasong graft sa korte ay kailangan o pwedeng mapatawa ng preventive suspension. Ngunit sa sitwasyon ngayon ni Senator Estrada, hindi pa ito suspendido dahil pinapasagot pa o pinapakomento pa ng hukuman ang prosekusyon at ang defense team patungkol dito. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez.